Hi sir, paano po ang process kapag ang guro ay lilipat as non-teaching personnel? So, kahit po hindi siya masyadong common, pero ito po ating sasagutin. Kasi may mga cases talaga na yung mga teachers ay nagta-transfer to non-teaching personnel. Pero hindi po yan basta-basta transfer. Kasi magkaiba po yung dalawang yan. No? So, dito po sa non-teaching personnel ay meron po tayong mga guidelines pa rin no sa hiring process. So of course, para ikaw ay maging part na non-teaching personnel, kailangan mo pa rin mag-apply kapag mayroon pong bakante na item na gusto mong pasukan, no, na hindi ka naman malulugi dahil mas mataas itong sahod nga ng mga teachers. So kapag gusto mo mag-apply, kung may bakante sa non-teaching na mga positions, ito po yung mga criteria na binabasihan sa eligibility, no, and scoring system ng mga non-teaching personnel ng DepEd. Ito po ay nilalaman ng DepEd Order number 7 series of 2023. Yun pong guidelines sa hiring ng mga teacher 1 na meron pong provision doon for the non-teaching personnel. So yung 100 points na score mo as non-teaching personnel during your application process ay ito po yung kanya pong breakdown. So depende po siya sa uri o sa salary grade na inyo pong ina-applyan. Makikita nyo po sa table na yan. Mayroon pong para sa general services, mayroon pong for salary grades 1 to 9 na non-general services, salary grades 10 to 22 and salary grade 27, at mayroon din pong for salary grade 24. Ito po yung mga chief na positions. Yung 25 at 26 mga master, yun po ay para sa I guess ESDS and SDS positions. So hindi mo po siya makikita dito kasi sila po ay under sa Career Executive Service Board, no? And yung I guess sa pagkakaalam ko yung presidente mismo, no, yung Malacanang, yung mag-a-appoint sa kanila. So dito po tayo mga master, no, sa atin pong mga criteria. No, mayroon po siyang 5, 6, 7, 8. So, nandiyan po yung education, of course. Tapos yung training, yung experience ninyo. Tapos nandiyan din po yung performance. No, meron po mga criteria dito, no, under this criteria rin. Outstanding accomplishments, tapos application of education. Tapos nandiyan din yung application of L&D. I guess this is learning and development. Tapos potential. So, dyan sa potential, nandiyan yung written test. Kabilang din yung BEI or ito pong Behavioral Events Interview. Tapos meron pang work sample test. So yun ay ginagawa noon as part of the process sa hiring ng mga non-teaching personnel. So hindi po siya ganun kabilis at hindi naman po siya one time yung paggawa nito, kasi nga mayroong separate nga schedule for the written test exam, tapos meron pang gagawing interview, tapos yun nga pag deliberate doon sa mga scores ng bawat applicant. So mahaba-haba rin yung process for the application ng hiring dito sa mga non-teaching personnel, at ito po ay lahat dadaanan, no, ng mga teachers na gusto po mag-transfer to non-teaching na positions sa DepEd. Kahit nga po yung mga non-teaching personnel, kapag sila po ay nag-a-apply into different positions, kapag gusto po nilang ma-promote, ay dadaan pa rin po sila sa process na ito. Kasi sa mga non-teaching personnel, wala po kaming reclass, no? Wala po yung reclassification of items, no? Hindi po yan nag-i-exist sa mga non-teaching personnel. Kaya maghintay ka talaga kung kailan mayroong available na position and applyan ninyo na lahat ng mga interesado dadaan sa proseso. So ito po yung criteria na pinabasihan, no? So yun po yung process na dapat pong pagdaanan yung mga teachers na gusto mag-transfer into non-teaching positions dito po sa Department of Education.